yun mga kababayan, no, grabe. Andito pala oh. Nakaabang po sila. Ano, no? Mga bombo radyo. So, yung pagdating ni BBM kanina, tapos na mga kabayan. Napakabilis, mga 30 minutes lang talaga yung kanyang pagdating dito. Yan o, mga media nakapasok dito. Yan. Mabilis lang. Yan na, mag-vlogs ako. Mga bata na to, makukulit eh. Yan. So yung mga media lang talaga, mga vlogger, mahirapan po talaga makapasok dito kanina mga kabayan eh. Yan o. Sila lang po. Kasi yun nga po ay para lang po ito sa kanila. Yan, nagsuiwan na sila. Kasi tapos na po mga kabayan. Kasi alam po ng administrasyon na to na hindi po ito sa administrasyon ng Marcos, no, na yung proyekto na to, ito po ay Tatak Duterte mga kabayan. So sticker ya. Ayaw magsulod ayaw magsulod, bawal bata. Ano? So grabe, kahit napakainit ay yan. Nandito pa rin po tayo mga kababayan sa napakagandang Davao River Bridge. Yan o. Malis po kagad si BBM mga kabayan kasi yun nga po ay alam niya na hindi po sa kanya yung proyekto na to. Ay, nagbibideo pa. Grabe, sobrang ganda po ng proyekto ni Tatay Digong mga kababayan at isa sa mga kahanga-hanga na proyekto na hindi po, no, nagawa ng mga ibang administrasyon, no, sa panahon na po ni Tatay Digong ito nagawa. So yun, saludo. Yan, no. Grabe. Oh. Kahanga-hanga na pagkagawa mga kabayan, no. Sabi nila hindi na maganda gumawa po yung China. Pero hindi po mga kabayan, hindi po ganoon, no. Kitang-kita naman po ninyo yung resulta, no. Kung paano po ginawa itong napakagandang tulay na to. Na mga kapulisan. Yan o. Yun, ulit ko, sandali lang po si BBM mga kabayan Hindi po siya nagtagal dito kasi yun nga po, alam niya na hindi po sa kanya itong proyekto na to. Siguro nahiya dahil po sa ganda po ng pagkagawa at syempre made in China po ito mga kabayan Kaya medyo nahiya siya sa kanyang sarili kasi yun nga po may ganitong proyekto pala sa Davao City na hindi po sa kanya ang yan no. Davao River Bukana Bridge, no. Project overview. The bridge is a 5 pylon double cable plane extra dose press
concrete continuous girder bridge with a total length of 480 meters. The span arrangements is 55. Ayan o. So basahin na lang niyo mga kabayan ha. And the deck width range from 22.24 meter to 23 mga kabayan ha. Oy, Royal P, shoutout. Grabe ng dako ni Royal P oh. Salamat sa Gimas. Ayahay kayong kwan, kinabuhi. Ayahay kinabuhi. Ayan kinabuhi. Royal P, oy. Mayaman na si Royal P ba? Wanay gawas-gawas. So ito mga kabayan no. Kay Tatay Digong po mga kabayan. No, saludo. Tatak Duterte. Pero yun dito lang mga kabayan, hindi po nilagay kung kaninong administrasyon oh. Dapat nilagay po nila kung kaninong administrasyon po ito mga kabayan. Hindi porket po ito ay grant po ng China, no. Dapat nakalagay dito kung kanino po, no. Grabe ha mga kabayan. Dali ra sa BBM boss. Dali ra no. Iyon no. Siguro may bit-bit pa naman akong ano. May bit-bit pa naman akong itlog dito tsaka Iyan no. kamatis. So nagsiuwi na sila mga kabayan ha. Nasa Bukana tayo mga bayan ha. Ito yung Bukana Bridge sa Davao City. Nakaka-proud. Ito po yung project. May ito ni tatak project yung mga bayan natin. Ha? Dito yung gano'n sa Grabe. For the first time at nakita nga natin itong mga nagawa po ni Tatay Digong mga kabayan ha. Oo, pinagbawalan po mga kabayan. Oo. Hindi na natin pinilit. Kasi pati media nga iba. Hindi nakapasok na. Yan na. Yan po yung tent. So yung cable mga kabayan no. Yan po yung tent. 5 no. 5 pylons of cable mga kabayan. Grabe. Sulit na sulit mga kabayan ha. Sino yung sabi na yung China no na hindi daw matibay gumawa. Kitang-kita naman po ninyo mga kabayan kung gaano po ka no katibay, hindi po manipis. Napakakapal po ng bakal no na inalagay po dito. Yan no. And then yung pagka-espalto matibay din mga kabayan. Talagang maraming taon pa mga kabayan no. Masisilayan pa ng mga apo, next generation itong ginagawang tulay na to mga kabayan no. Na dito lang po makikita sa Davao City. Iyan no. Grabe, sobrang ganda no. Inggit na naman itong mga loyalistang tanga. O nandito tayo sa sa itong pag-inauguration ni BBM pero no alam naman po natin mga kabayan, ito po ay Tatak Duterte. No, gaya ng sinabi natin, hanggang ribbon cutting na lang po. No, itong si BBM mga kabayan. Hanggang diyan na lang po siya, no, yung kanyang ginagawa. Hindi katulad talaga ng sabi nila yung China daw ay hindi to standard maggawa. Ayan no, kita niyo. Made in China pero napakaganda, napakatibay. No? Ito yung tinawag nilang 5 pylons. Hindi tayo nagkakamali mga kabayan no. Cable stay dito mga kabayan. Normal lang. Sa turnover na siya, boss? Turnover na gid no? Maglakaw-lakaw diri, magiging jogging, bawal pa. Kaya pa mo kay ginatrabaho po.
Boss, ano sa boss ha? Ayan. So, pupuntahan natin mga kabayan ha. Itong napakagandang tulay na to. Sila po ay taga-kuan po ng sound system dito mga kabayan. Pagpatuloy natin no, itong napakagandang tulay na to. Grabe. Sobrang kahanga-hanga po mga kababayan. Ang proyekto na to na ngayon talaga natapos no. Matagal din no na panahon. Kung hindi lang nagka-pandemya that time, tapos na po. Grabe mga kabayan, napakaganda ito no. Ginagamit po ng tama yung pondo para po sa ating bansang Pilipinas mga kabayan. Yan no. Grabe. Oh. For the first time dito po sa Davao City na meron po tayong nakitang ganitong proyekto. The best ka talaga Tatay Digong no. Sana makauwi ka na po at masilayan mo, makita mo man lang itong proyekto na pinagpaguran po ng administrasyon nyo po Tatay Digong. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo at ngayon may nakita po kami na isa sa mga naging accomplishment po no sa panahon po ng iyong panunungkulan bilang presidente no. Parang ang sarap no, ang sarap ng pakiramdam na may nakikita ka na isang presidente na may malasakit talaga sa ating bayan. Yun na po no ay si Tatay Digong mga kababayan. Sana no maging 2028 na bukas mga kababayan para ipagpatuloy po no ni BP Inday Sara itong napakagandang proyekto po ni Tatay Digong mga kababayan no. Grabe, nakakawala po ng kumbaga mawala imong luya mga kababayan ba no. Nawawala po yung pagod natin kung nakikita po natin yung ganito no, napakagandang proyekto po mga kababayan. So isa sa mga accomplishment na talagang ipagmamalaki po natin sa buong mundo na si Tatay Digong lang po yung nakagawa ng napakagandang proyekto na to. Yan no, sa overlooking sa view niya mga kababayan, napakaganda. Grabe. Kahanga-hanga no, kahanga-hangang presidente, kahanga-hanga, hindi maipagkaila na si Tatay Digong is the best president of the Philippines. At susunod na mga kabayan si BP Inday Sara. Oo, administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos, pero sa pagkakaalam natin no, si Bongbong Marcos mga kababayan hanggang ribbon cutting lang yan no. Wala man lang mga projects na maipakita no sa kanyang mga supporters no. Hindi katulad talaga ni Tatay Digong no. Kahit wala na po sa posisyon si Tatay Digong, pero alam na alam po ng lahat no na si Tatay Digong po yung dahilan kung bakit po may mga ganito tayong nakikitang tulay, mga infra projects no na napakaganda, na talagang world class no, nabihira lang po natin makikita yun no. Grabe, nakakamangha sa sobrang ganda. Kapag tama la po yung namumuno, kapag ganito po yung kagaling yung mga namumuno talaga mga kabayan, may makikita ka talaga na pagbabago sa ating bansa.